City Vice Mayor Antonio Miguel Valderez. The Presiding Officer Pro Tempore, Councilor Apolonio Libacay. The Majority Floor Leader, Councilor Cirilo Birado. The Minority Floor Leader, Councilor Oscar Boring. Councilor Caroline D. Sison. Councilor Estigotera. Councilor Joselito Ocontelera. Councilor Berna S. de Rabago. Councilor Robin Iranoy. Councilor Dalia M. De Leon. Councilor Alfred Felix E. De Castro. Liga ng mga ex-officio members, Liga ng mga barangay president di Bakay. Ang panlunsod ng Federasyon ng Sangguniang Kabataan President Labor D. Bernabe. 10 members of this August body responded to the process. Unassigned business, which is best for a resolution approving the grant of financial assistance to the affected families or hog raisers whose hogs were culled due to African swine fever to be charged to the City Disaster Risk Reduction Management Fund. Adoption of the Journal of Sangguniang Panunsod Regular Session held on June 23, 2020. Mr. Chair, I move for the adoption of the Journal and Minutes of the SC Regular Session held on June 23, 2020. Next. Privilege question hour. We have the legislative inquiry on the fees being paid to the LGU by tricycle operators in the city of Alaminos, Pangasinan. How many kids do we have? Guys, stopin natin. Sir, yung legislative inquiry, which was proposed by Council Liga President last session. Okay, this is the Liga President is here. Can we tackle other topics? Mamibis tayo. That is the business of the ministry. Wala na. So yun lang. At saka yung ano sir, yung unassigned. So under unassigned business, we have the request for resolution approving the grant of financial assistance to the affected families or hog raisers whose hogs were called due to African swine fever to be charged to the City Disaster Risk Reduction Management Fund. Okay, we have person for this topic. Can you recognize? Or speaker, Madam Secretary? Our resource first, our City Budget Officer, Mata Ruena Ruiz.
Second protocol na gaya siya the business of the day. Dalawa trip. Okay, good afternoon, Mamay. Wala na pong COVID yata, pero may pumalit ESF. Good afternoon po. Ito po yung revise, yung sa ating balanse na 5,054,742.91. Naubos na rin po kasi yung ating financial assistance. Kaya nire-request ni Mayor na i-charge po dito yung indemnification for the yung mga nakal na mga baboy. Kasi sumabay po yung ASF sa COVID. So, prioritize po na Mayor yung COVID na pondohan. Kaya sinacharge po namin yung mga affected ng ASF sa financial assistance. Depleted na rin po kasi halos buong Alaminos, barangay ng Alaminos. Depende po kasi sa report nila. Meron po kasi nakapet doon na hindi pa nababayaran. 1.3 million lahat. So, meron pang susunod na mga barangays daw. Counterpart fund po. Sa yata sa province, magbibigay po sila ng 1,000. Sa atin po sa gobyerno hindi po. Dun sa pinag-usapan po doon sa council, depende po kung 1,000 po, 500. Hindi ko matanda. O 500. Tapos may limit. Hanggang 20 lang na baboy ang babayaran. Kung 30 ang baboy mo, ito na naman yung 10. Libre. Parang ganun. Per racer. Yes po. Paano malakihan? Ito sa mga sinurbuli. 1,000. Di ba, hindi naman sa kola. Marami siyang baboy. Marami ko yung may-ari naman. Ha? Marami ko yung may-ari. Hindi tarinig. Marami siyang mga corporation. Hindi ka kasali. Kapitana ka ba? Other questions? Other questions? Yes, Councilor. Ma'am Weng, just in case po na magkukulang ang 5 billion, meron pa nga tayong pwedeng mapagpupunan. Tapos meron pa po yung mga savings po natin from July to December under the personal services. Yung 5 million ma'am, hindi po lahat napunta sa ESF. Kasi rainy season na po. Kaya nag-anticipate din kami baka may typhoon, wala tayong paghuhugutan agad. So naglagay po kami ng 1 million for cash forward, 1,054,000. And then yung assistance for ASF, affected families, 2,800,000 for the capability building, yung mental health program po, kailangan lang. At saka yung mga maliliit na equipment, disaster equipment like yung chainsaw, mga ganun po. Lagay po kami 200,000. Madam Speaker, it appears that the budget will be coming from DDRRM. Yes po. Usually kasi makapapansin kung ginagamit yung budget, mayroong solution na nanggagaling sa council. Yes po.
In this case, do we still need the resolution of the council? Yes, sir. Nag-meeting sila ako. Nag-meeting po sila kahapon. Okay. So kahapon, so break. Okay, Chair declares 1 minute. Recess. Guys, baka sa ano yung trust. Iba po kasi yung trust, iba rin po yung current. Yung My point, yung point ko lang is that I have no question as to yes, sir. the wisdom of this request of the Secretary.
ba? Sabi ko kanina naubos na yung financial assistance. Saan paano yun? Saan yun? Special purpose operation. Yung mga assistant individual and crisis. Hindi galing sa president. Tapos sabi mo, 50 seconds ng baboy. Bakit yung isip na baboy matanda na yung isip pa? Kasama ba yun? Hindi ko alam sir kung kasama sa ano yun. Ang alam ko lang talaga sir yung may nakakalit. Pero 45 days, pababa, 500. Binabayaran na. Hindi niya masagot yun. So, inanong question. Okay, since you are andiyan ka na rin, mayroon kami yata class week sa business of today. Kasi ma'am, yung business na today, resolution approving the utilization of 2017 and 2018 local business. Sir, kanya sa accounting sir. Wala ko lang pinikukuha ko ang records niya sa accounting ko. Ako, kay Madam Henry. So wala ka ng topic dito sa atin ngayon. No more question, we will now excuse. Sir, yung process Partial list, ikaw yata. Second page. Number 1. Sino ang next speaker natin? So topic. Sir, privilege question hour. Privilege question. Pumunta yung mga president, pinamatuga sa akin kasi regarding sa emission test kasi na-cancel daw yung emission test. Malaking bagay din sa kanila. Yung bagay na yung pagbabayad doon. Sir Max, yung emission test sa Kagawad, yung ginagawa po natin na libreng smoke test para sa mga tricycle operators natin ay nagka-charge po sa financial assistance. Pero nitong nag-resume tayo ng collection sa Mayor na stop muna yung issuance ng libreng emission. Pero kahapon, binalik po natin. Libre na naman yung smoke test. Pero hanggang ngayon lang, dahil po yung permit ng Western emission mag-expire ngayon. Kailangan mag-renew muna sila sa DENR Arquata. So, Max, hindi ba pwedeng tuloy-tuloy pa rin yung natin habang nire-renew yung permit ng emission test? So, sabi ko ni Mr. Salanga Kagawad, hindi hanggat hindi pa sila makapag-renew ng permit. Kaya wala pong emission. Parang EBSCB din. So, parang gano'n Kagawad. Di narata yung mag-issue ng permit nila. Pag nakapag-permit na sila ulit, yun, balik natin sa normal yun. Libreng notice. Pero pag gawa natin ordinansya, automatic yun, may makamuha natin. Gawa natin po ng ordinansya, dapat usapin muna natin yung LTO para may sigurado natin yung budget.
Yes, Sir, kung over naka-live-stream ko na, maglalagay ko tayo ng ordinance. Para may code dyan. Request na nga ako, may mga concern sila na i-arrange ka na para sa Hindi, yung iniisip ko. Yun ang kasama. Yun ang kanasipan ko din si Puro. Ilagay mo sa budget mo ito. Sa budget na lang, pwede yung budget mo yun, next year wala. Pwede yun. Sinasa mo na budget mo. Yun. Tsaka, yung paglaki pagkuha sa hindi lang isa, is dalawa. Parang pag isa lang isa, hindi lang isa. Hindi mo binailag yun. Kagawa. Any other question? Oo, magkakaroon ka. Commission? Yes, Councilor Video. Sir, magkano po ba ang bayad doon sa smoke test ng mga critical? 500 ata. 500. At ilan po ang ating operator? Director, so, then may 31 is 4,453. Pero ang regular na nagre-renew lang po is mga 4,000. So times 500 po yun. 500. Ay, hindi. Ay, 500. Dalawa kasi yung federation natin. Yung 100 islands lang po nagbibigyan ng revenues na At pension. yung isang federation hindi. Doon po sa 100 Islands na grupo, ilan po sila doon na? 3,000 plus. So yun po yung binabayaran ng LGU natin Yes, sa pero- 500. 3,000 at 15 million. 1.5. Yun po yung pinashoulder ng City. city. Ibig sabihin, siyempre malaking bagay din sana yun, yung maitulong ng LGU natin sa mga operator. Pero since expire, hindi naman ipapa-expire ang permit, talagang hindi pwede ma-break. Okay. So, we understand naman na gano'n. At nawala mo ng libre kasi expire na yung kailangan mag-renew. Pero sana after na makarenew sila, ituloy pa din yung Ituloy pa rin kagawan. wala pira eh. Utang karot. Magandang mo eh. Malas yung mga ending Wala si 7. Mang May kung saan mo hugutin yung 1.5. Pero sa mas kung halimbawa, Nagyaman niya. Depende kay Mayor Kagawan. Yung sa ating pinituloy natin, di ba? Yung sa mga sila authority dito eh. Yung magkakuha nila eh. Are there any other questions? Yes, Councilor, Sir Max, may mumabay sa Western Emission as sa LGU. May kontrata ba sa atin sa kanila? Hindi ako sure Kagawan kasi hindi ko pa nakita yung one. Pero sigurado kung mayroon kasi hindi naman pwedeng bayaran yun ng city kung walang Walang mga ilang years? Once a year. Baka naman walang mong yan. Kasi pinag-resistant yung labas. So, palagay ko walang mong yan. Normal na natapos kami sa balik sa Pangasinan. 4 lang yung mag-jurisdiction na emission. Tapos ang bayad is 1.5. Ano ito palagay nyo? Kakayanin natin yun na bayaran yung
bagay. 1.5 o okay po kayo? Kasi yung dito ng kakawat, ang nagsasabi kasi yung mga emission mismo. Kasi sila mag-sabi yun ang sinabi sa amin. Dipindi yan kung ano yung matutuloy pagdating ng operation nila kung magkano yung actual na babayaran. Yun kasi ang nakausap ko, yun ang sinasabi nila, kami siya mag-discount na kami, sabi nila. Kasi yung isa na lang ang mag-operate na medium salary na magiging 1.5 daw ang babayaran. Ito, Chairman of Transportation is contemplating on enactment of an ordinance on staffing. Maybe staffing would be subject to committee hearing based on the decision. Kasi kung dito, kulang pa ni speaker si Max lang. Wala yung kaya sa is committee hearing na lang tayo kaya. Maganda pa para may matawag ng LTO. LTO yan sa mission ko. So, okay na. Mamaya na pagpapin na So, if there are no more questions to Mr. Max, Joseph to report to the Vice Commander. Sige, sige. Next. Sino pa yung mga sa privilege ko natin? Sir, we have the owners and business operators of the transit houses at Polo 2. Represented by our dear mother. Kung ito, tayo. Ay, president. Yan. Dito lang siguro, parang Ito na lang po, sir. dito po, parang makita nila kayo. Thank you po. Gandang hapon po sa inyong lahat, sir, madam, member po sa Sanggunian ng Panlunsod ng Alameda City. Nagkagalak po kami at nabigyan nyo kami ng pagkakataon na mapunta sa harapan po ninyo. Kami po ay nanggaling sa Bolo Beach 2 na at kuan, narito po kami dahil mayroon po kasi kaming narinig at nasabi po ng isang kapitbahay namin sa Bolo Beach 2 na ang aming pong kapitan na si kagalang-galang na Timothy Amiron Jr. ay nagsasabi po na sa ordinansa na naipasa ng ating sanggunian ay hindi po pwedeng magbukas ng resort ang Bolo 2. Hindi po namin alam kung bakit po naibigay niya na magsarang Bolo 2, mayroon naman pong Bolo 1, mayroon din naman Bolo 3 na ngayon doon sa Malimpag. Ano po ang pagkakaiba namin? Yun po ang sana ang napapagtataka sa aming kapitan. Di single out Bolo 2, pero pupunti naman kami doon. Kailangan din po namin maghanap buhay. Kasi matagal na po na wala tayong
pinagkakahanapan ng pangkabuhayan. At ang tourism ay isa sa mga magandang uri ng negosyo sa ating lungsod. Kunti lang po naman kami doon. Magmula po kay Madam Golden, sa Bolo Hills kay Lakwata, kay Manang Saling Reyes, kay Kapitana Nieves Buson, kay Biron Nardio Malanon, si Madam Devi na Kumarico, si Mrs. Indayat, at sa Bolo Hills na Bamboo Paraiso na nasa States, saka si Tagalang kong kapitbahay, Jerry Sophia Juan. Ako po ay naririto bilang isang may-ari po rin ng resort. Halos na po ako ay nag-iisip magsara muna dahil gusto ko kung ma-convert po yung lugar ko na vacation house na lang po namin ng aking pamilya. Ngunit ang mga kasamahan ko po ay humihiling po sa inyong pagtulong sa kanila na sa ordinansa po na ginawa ni Kapitan Piron na Barangay Resolution number 5 na hindi ko po alam kung kanino po niya pinadala ito. Ang naminiti po ay receive naman na hindi namin mabasa kung anong opisina. Pagkatapos receive for tourism kay Sir Mike Sison. Saka ito pong isa parang sa pulis naman po. Sinabi po niya dito na of course we are keeping the non-recurrence of the pandemic. Pero marami naman po naman na dapat na layuan tayo dito sa pandemic na COVID-19. Hindi naman po sinabi dito na nagkaroon po siya ng pagtatanong sa aming lugar sa Bolo 2. Sometimes, it's hard to say it, pero hindi ko alam kung bakit pinagsasarap po niyang Bolo 2, hindi niya isarang Bolo 1. Ang Bolo 3. Punta po kami kay Kagawas Pilaro na yung kanalit na po. Salamat po sa pag-asikaso sa amin. At nagpasirok po kami. Gusto po namin iwanan po sa inyo for action, sir. Kasi bakit naman ostracizing mo ang isang maliit na lugar samantalang hindi ko rin po ipaalala na ang pamilya po ni Kapitan at ay mayroon din pong mga resort. Pareho rin po kami nangangailangan na hanap buhay. Kaya sana samahan ko lang na kami ni Kapitan Girot kasi pareho naman tayo ng negosyo. At all for one kami naman na makipaglaban at sumunod sa lahat ng alituntunin at mga proseso na kailangan sundin para sa hindi kakalagahan ng ating COVID virus nito. Humingi po kami ng tulong na sana sa Ordinansa 2020-16 na napirmahan na po, wala na pong exclusivity na ma-exclude ang Bolo 2. Kasi ang nariyan ko ay Bolo Beach lang naman. Hindi naman po kailangan na specify natin what is lacking the law should not be enforced. Kaya Bolo Beach lahat po sana naman. Maraming pong salamat sa inyo. Natulungan kami. Pero season, tourism natin, Chairman. Yes, regarding po sa bahay ng Bolo, nagkaroon po kami ng meeting last Thursday. Kasama po ang Bolo. Nabanggit po nila talaga noon na Bolo na ayaw po ng mga owners. Sa Buluan, Pilbat. Wala pa. Ay, pagdating na sa loob. Loob.
mga owners ay gusto na rin. Kasi pwede naman namin sila tulungan doon sa guidelines para ma-observe yung standard health measures na gagawin. Kasi di ba required na rin po talaga, kailangan na rin talaga mag-punta yung mga business owners para makabawi pa lang kahit paano sa tulong sa kailangan. Siguro sa share, calendar na lang po yung dialogue with barangay and sa tuwing there's a proper ate kaya po ba sa Resolution lang naman, isa rin po na sa pumiyay yung resolution. Salamat. Sabihin natin. So, Councilor Carol, dialogue po sa Thursday. this is majority dialogue. Kita na lang ng one concern. Council na. Pagkat. Yung mga owner. July 2. 9:30. Posting na no. Ang ginagawa ni Lawrence. Okay, next. Secretary. Sa ano na, business of the day na. Pero yung isang legislative sa kailangan committee po. Yung transportation po, wala pang schedule. Kailan yung committee hearing mo? Ay, committee hearing transportation. Oo. July July 7. 10 a.m. Tapos invite po yung LTO. Transportation. Yung federation. Yung dalawang federation po. President ako o officer. Yung officer. Saka ako na lang din siguro ng legal counsel. Can you use these speakers now? So today, nasuspend naman tayo eh. Our speakers for partially specific projects funded out of the 20% development fund for calendar year 2020 amounting to 1,029,981 pesos and 72 centavos. Engineer Ruel Encamba and Ma'am Diane May Opido from this General Services Office. Disciplinary. Welcome ulit. So, magandang hapon po sa ating lahat. Napakagandang araw ngayon kasi kasama ko yung napakagandang dalaga sa General Services Office. So, the 20 ito yung mga pupunduhan ko. Construction of lead platform with trellis at welcome arc sa Locapo, amounting to 598,927.84. Ito po, ang component nito po is yung steel structure, mayroon din pedestal, at saka ang dimension nito is around 3.2 by 4. Number 2 is the labor and materials
for the repair and maintenance of legislative building. So, dito. Ito yung building natin. Yes po, Your Honor, may nakalaan dito na may 329,000. Ito po yung mga priority na sinasabi dito sa estimate nila, yung mga sa room number 9 sa baba po. Ceiling repair. Room number 4, ceiling repair also. Room 1 sa ground floor, wall and repair. Sa second floor po, repair of tiles. 1 square meter lang po nakalagay dito. At saka repainting po ng walls at saka external and internal po. Sa labas at saka sa loob. The last one is the labor and materials for the slab reinforcement at look-up Esplanade. Ang area 750.61 square meter. Ang spacing po ng bakal natin, nilalagay natin doon is 0.70 footways po. Ang ilalagay nating bakal is 10 mm lang po sa slab. Ini ko siya. Tanong tayo kay engineer. Wala na, wala na tarap. Maraming salamat po. Hindi. Actually, yun ang tanong ko eh. Kasi, itong Paris na city, sabi ko na yung escort. So, sabi ko may tanong, bumalik ko. Ayun. So, it's not now the common procedure engineer yun. Wala na. Sagot na. Yan na. What is fine? Okay. Engineer on the sports. Next. Our next topic is the second reading of the resolution approving the utilization of the calendar year 2017-2018 LDRRM Fund, Special Trust Fund, amounting to 17,957,872.64 centavos for disaster projects and programs of the city of Alaminos. Okay, we have Madam Emilia Conta, our accountant. Ma'am, mag-imprint mo kami dito. Ano ba itong 15 million nato? Good afternoon, Your Honor. Ito po yung nire-request namin na utilization ng 2017-2018 UTRFC Trust Fund po. Ito po yung may mga projects na may resolution na ng 2018. Kaya lang, 2019 po, kailang hindi po nabayaran yung iba implemented, pero yun nga, wala pong payment. Diba yung napag-usapan natin sa COVID, parang nire-request na sana natin para sabay, kaso mga sporadic review para sa register. Yung 17,957,000 ang composition ng bill talagang hindi ko nabayaran, sir, is 14 million for
125,043 na nandun sa trust fund plan for 2020. Yung 3.5, sir, may resolution na po yun, yung available balance doon for COVID 2019 expenditure. So yun, sir. Kasi naging back po kami sa COA, kailangan pa rin po ng updated na SPE resolution approving the trust fund plan for 2020, sir. Kasi yung balance po ng trust fund is forwarded na po sa 2020 balance. Yung muna ito yung pinag-usapan na sa pagtayo. Yes, sir. Yes, sir. Ano ngayon? Ito na lang ang titira doon. Yes, sir. Ito na lang po ang natitira. Yung savings po, nagamit na natin. Any question? Pero itong mga nakalagay dyan na mga ipopurchase na, hindi pa na-deliver yan, ma'am. Yung iba, sir, may deliver na, implemented na. Kailan yung hindi lang nabayaran, sir. Hindi namin gino yung payment, dinaantay mo namin yung SPE resolution per COA advice. Kasi ang nag-deliver, kasi maraming ibibigay sa barangay na din. Ang problema, naibigay lang sa barangay yung manual na wala pinibigay ng manual. Ang naibigay lang yung manual na sirit. Oo. Kaya tinatanong ko na-deliver na po, ma'am. Kasi maraming ibibigay sa barangay dyan, ma'am. Yes, sir. As to delivery, sir, Pero concern medyo po ng GSO, nakalit na si Ma'am Dayan. Kasi sila din ang interpretation sa procurement, sir. Pero out of the 14 na lang po for payment and for implementation. Yung 3.5, sir, nagamit na natin sa PDO. So, doon sa per trust fund plan, sir, na 14 million 425, sir, 40. Hindi, sir, i-coordinate na lang po namin through sa CPR sa DF. Yung implementation ng mga plans, sir. Kasi as to sa amin, yung payment na lang. Yes, tatulog ka na. What's the total amount there? 17 million. Yes, sir. Yung buong ginano 15 naman. Pero million, yung actual, sir, 27, almost 18 million. 14 million 425, 043 na lang. Baka pwede pay for it na lang, sir. So yung sa request is 17 million 957, 872.64. In fact, may resolution na po yung 3 million 532,829.64. Nakasama po dun sa utilization for COVID-19. So dapat ang amount nito 14 million. Pakitig mo. So, magkano yung kailangan mong i-resolution namin dapat? Baka yung 14 million 425 na lang, sir. 14 million na lang. Kasi may nauna ng resolution ng 3.5. Ngayon ko lang kasi nabasa sa ng-interest pa na dito ng 16-17. Kasi, Wala, binipol namin yung decision. so ang hinihingi mo lang is 14,425,043 of the 17,957,874. Kasi may resolution
Total na po kayo doon sa 3,532,864. Yun yung available balance po. Clarify kasi the request, pero as per number 10 from the moment it is 14 million. Even the resolution, it states here. May invite your attention to the resolution. Ilagay nga yung slide na. Sa last part, yan. Yung whereas na yan. Yan. Ang total natin doon is 14,425,043. But on the, after the first whereas clause, whereas after review and deliberation of the Central and motion of CDRRM member Engineer Bonifacio C. Martin Jr. duly seconded by all